Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Brother Carl Christian Boral ng CRC Church Tres Martires, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Hukom chapter 15 verse 6 to 7. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Mahal naming Ama sa langit, maraming salamat po sa umagang ito at muli naming maririnig at mababasa ang iyong mga salita. Ama namin sa langit, kayo po ang manguna sa lahat ng aming gawain at patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan at maliwanagan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Maraming salamat Panginoon at patuloy niyo kaming binibigyan ng kalakasan upang patuloy namin kilalanin ang iyong mga aral at salita ng Diyos. Ang lahat po ng ito ay tinataas po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa Judges chapter 15 verse 6 to 7. The Philistine retaliate by killing Samson's wife and family. Sa Tagalog, gumanti ang mga Pilisteo sa pamamagitan ng pagpatay sa asawa ni Samson at sa pamilya nito. Verse 6, pinagtanong ng mga Pilisteo kung sino ang may kagagawan niyon at nalaman nilang si Samson sapagkat ibinigay ng biyenan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya pati ang ama nito. Verse 7, sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat di ako nakakaganti sa inyo. Ang naging unang alitan sa pagitan ni Samson at ng mga Pilisteo ay nasundan pa ng mga panibagong alitan. Ang pagbibigay ng biyena ni Samson sa kanyang asawa sa ibang lalaki ay nagdulot ng matinding galit kay Samson. Ito ang dahilan na siya ay gumanti sa pamamagitan ng pagsira sa taniman ng mga Pilisteo. Nang mabatid nila na si Samson ang may kagagawan nito ay gumanti din sila sa pamamagitan ng pagsunog sa asawa ni Samson at ng ama ng babae. Sinunog nila ang babaeng minsan ng tinakot ng mga Pilisteo upang pilitin nito si Samson na sabihin ang sagot sa bugtong. Kahit na pagbigyan sila ng babae, marahil sa isip nila ay kalahi o kapwa Pilisteo at naging biktima pa din ang babae ng kalupitan gawa ng paghihiganti at ang pangyayari ito ay nagbunga ng isa pang paghihiganti. Ang simpleng alitan na hindi inaayos o pinag-uusapan bagkos ay paghihiganti ang nakikitang solusyon ay walang patutunguhan. Ang paghihiganti ay lalo lamang nagdudulot ng kaguluhan. Ang simpleng alitan na nauuwi sa kaguluhan ay madalas nauuwi sa sakitan o pagkamatay ng mga inosenteng tao. Ang pagiging mapusok ni Samson ay hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi matuloy ang plano ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang pangyayari sa pagkasunog ng asawa at biyena ni Samson upang may pagpatuloy ang planong pagtubo sa Israel laban sa mga Pilisteo. Ang walang katapusang paghihiganti ay nagdudulot ng kapahamakan. Sa halip na tayo ay gumanti ay hayaan natin ang katarungan ng Diyos ang kumilos. Sabi nga sa mga taga-Roma chapter 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Dahil kung ipapaubayan natin ito sa Diyos, ay may papakita natin ang ating tunay na pananampalataya at pagsunod. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa isa na namang mabuting aral na aming narinig at natutunan. Maging gabay namin ang lahat ng iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gabayan niyo rin po ang aming mga namumuno sa bansa na magkaisa at magkasundo para sa ikakatahimik at ikakaunlad ng aming bansa. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Muli kayo po ang manguna sa lahat ng aming gawain. Ang lahat po ng ito ay tinataas po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito, muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay sa kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.